Blacklisted na ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City ang supplier ng bigas na inirereklamo ng ilang binigyan ng ayuda sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. 10 kilo dapat ang laman ng kada pack ng bigas pero kulang ng 2 kilo ang nakuha ng mga residente. Saksi si Marisol Abduraman. Kumalat na sa social media nitong weekend ang mga bigas na naunang pinamahagi sa Mandaluyong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang o BBM. Nakalagay kasing reklamo ng ilang nakatanggap, 10 kilo dapat ang bigas, pero nang timbangin, 8 kilo lang. Ang 72 taong gulang na ginang na ito, excited sa bigas na natanggap sa Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City kaninang umaga. Pero nang ipatimbang sa kanyang mga kapitbahay, natukusan din niyang kulang ito ng 2 kilo. Ngayon lang nalaman. Ngayon nyo lang nalaman yan. Kailan binigay sa inyo to? Ngayon, kanina lang. Kanina lang. Hindi kayo nagduda na kulang? Hindi. Kasi medyo kulang. Hindi naman namin iniisip na mga kulang yan. Hindi rin nagustuhan ng kapwa niya senior citizen ang nangyari. Mali talaga. Dapat yung sakto. Nagpunta kami sa barangay kung saan naabutan namin isa-isang tinitimbang ang mga nakapack na tig 10 kilong bigas. May mga nagrereklamo nila kasi sa kanila. Ayon sa mga taga-barangay, ibinabagsak sa kanila ang mga sakong ito galing City Hall na actually nakaselyado. At may laman itong tig-5 sakong tulad nito na naka-indicate na naglalaman ng 10 kilo. Pero nang timbangin, kulang din. May tama yung sako niya, may butas. May mga butas sa sako, yan po yung kulang sa timbang. Yun, malamang, ito na yun. Kaya nga tayo nagtataka, ba't lumalabas na 9 kilos lang eh? Yung iba po may Kasi- 10 kilo lang. Kasi ang nakalagay talaga doon sa sako niya, 10 kilos. I'm very sorry that this has happened, pero alam nyo naman, there's no perfect project. Kakasama lang ng loob na maski na gaano kaganda ang proyekto, ay sinasabotahin ng mga ibang tao. Ang Bawat Bayan Makikinabang ay isang national program ng Administrasyong Marcos na layong palakasin ang mga local government unit at madala ang direktang suporta ng gobyerno sa mga mahihirap at mga vulnerable. Ang mga pamamahagi ng bigas na bahagi nito ay ginagawa rin sa iba pang barangay sa buong bansa. Katunayan, mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang namahagi ng bigas sa isang barangay sa Mandaluyong din. Kaya nagsalita na ang palasyo sa issue. Hindi po ito na naisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Nakipag-usap na rin umano ito sa Mandaluyong City Hall na nakakaalam-an niya sa nangyari. So ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. Sabi naman ng City Hall na namamahala sa pagkuha ng di pinangalalang supplier, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lalampas sa 50 sa 29,500 na sako ng bigas ang nabawasan. Ang sinisisi umano ng supplier ng bigas ay ang kanilang driver at pahinante. Umamin yung isa sa driver o yung pahinante. Talagang tinanggal niya na yung driver at yung sa pahinante, and then sabi niya sa akin, whatever problem daw, ipasa ko sa kanya. Kumbaga, papalitan niya or magdadagdag siya. Hindi ito sapat ayon sa alkalde. Hindi enough yan na basta mo lang mapapalitan, sorry na lang. Kailangan kang managot kasi hindi po pwedeng kami lang lahat ang sasagot. Blacklisted na ngayon ang nasabing supplier sa City Hall na hindi namin makuhanan pa ng panig dahil hindi pinangalanan ng City Hall. Ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mahigit 3 bilyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo ang nasabat sa Cebu. Pinangunahan ni na NBI Director Melvin Matibag at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inspeksyon sa 25 container sa isang pribadong pantalan sa Mandaue City. Wala raw karampatang buwis ang mga sigarilyo at wala ring selyo mula sa BIR. Malaki raw ang nalulugi sa gobyerno dahil dito. Ang kontrabando may kaugnayan din umano sa isa pang shipment na naharang sa Metro Manila kamakailan. Tukoy na ng mga otoridad ang consignee ng cargo at iniimbestigahan na nila.
Matapos ang makasaysayan niyang laban sa Wimbledon Championships, binigyang parangal ng Malacanang si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Saksi si Ivan Mayrina. So, I cannot, I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. Hindi itinago ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghanga kay Pinay tennis sensation Alex Ayala sa iginawad sa kanyang homecoming reception sa Malacanang ngayong gabi. Biro nga niya, nag-imbento sila ng pagtitipon para lang makapagpa-picture kay Alex. Todo puri ang Pangulo sa mga naabot ni Ayala, lalo na itong round of 16 sa Wimbledon na pinakamataas na naabot ng isang Filipino tennis player. Kahanga-hanga raw ang dedikasyon at tibay ng loob na ipinapakita ni Ayala. Kinakatawan daw niya ang lahat ng dapat ipagmalaki bilang mga Pilipino. The way you play and the way you comport yourself makes us proud because you show the greatest, best qualities of Filipinos. So you remind us why we are a great race. Ginawa rin si Ayala ng presidential citation para sa kanyang tinatamasang tagumpay na ayon sa Pangulo ay simula pa lang para kay Alex. Lubha naman itong ikinagalak at ipinagpasalamat ni Ayala. Sa kanyang bawat laban, tangan daw ni Alex ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino na alam niyang sumusuporta sa kanya. Pangako niya, patuloy na bitbitin ng Pilipinas at mga Pilipino saan man siya makarating. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Maraming salamat po. We are all 110 million of us. We are all here behind you, willing you on to greater success. If there's anything that we can do to help you even further, just say so. You have it. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Aminado si Matt Damon na ang pelikulang The Odyssey ang pinakamahirap na pinagdaanan niya sa halos 4 na dekada niyang karera bilang aktor. It was a nightmare in all the right ways. It just required so much effort and expertise from so many people. We all were pushed harder than we've ever been pushed. Gaganap si Matt bilang ang bidang si Odysseus. Ang Odyssey, ang Greek epic ng paglalakbay ni Odysseus, pauwi mula sa Trojan War. Pinuri naman si Matt ng kanyang co-star na si Tom Holland, nagaganap bilang anak niyang si Telemachus. Just his optimism and his joy and his passion for the work. It feels like that hunger and drive to achieve something that has never been done before was exactly what it would have been like at the beginning of his career. No makeup artist? No problem para sa isang nanay sa Batangas. Dahil ang nagsilbing makeup artist niya, ang kanyang 3 anak na lalaki. Ayon kay Youth Scooper John David Misahon, hindi sanay mag-makeup si nanay at ayaw rin magpaayos sa salon. Pero di naman sila papayag na di plakado si mother sa kanyang ninang duty sa isang kasal. Noong nakita ni John David na hindi maganda ang makeup ng nanay sa kanyang sarili, pinaghilamos niya ito at silang 3 magkakapatid ang nag-makeup sa kanya. First time nilang mag-makeup pero masaya naman daw ang kanilang mommy sa resulta. Sabi nga ng ilang netizen, princess treatment lagi ang mama.